Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila'y naroroon, nakita ng 3 na nagbago ang anyo ni Jesus. Nagningning sa kaputian ng kanyang kasuotan. Walang sino man sa mundo ang makapagpapaputi ng gayon. At nakita rin nila roon si Elias at si Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti po na nandito kami. Magtatayo po kami ng 3 tolda, isa para sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Dahil sa kanilang matinding takot, hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito'y may isang tinig na nagsabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakingganin niyo siya." Biglang tumingin sa paligid ang mga alagad, ngunit wala silang ibang nakita maliban kay Jesus. Ang ebanghelyo ngayon ay tungkol sa pagbabagong anyo ni Jesus. Nagturo at gumawa ng mga himala si Jesus na dahilan upang unti-unting makilala at maunawaan ng mga alagad kung sino ang kanilang Panginoon at maipahayag na si Jesus ang Mesiyas. Sa pakikihalubilo ni Jesus, nadama niyang kailangan tuwirin ang kanilang kaisipan kung sino at ano ang Mesiyas. Inaasahan kasi nila ang isang dakila at maringal na pinuno, ngunit si Jesus ay magdurusa at mamamatay at muling mabubuhay. Sinabi pa niya na pareho ang pagdaraanan ng kanyang mga tagasunod. Isang katuroan na mabigat para sa mga nakarinig nito. Sa pagbabagong anyo ni Jesus, ay isinadula o ipinakita na ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay na magbibigay sa atin ng pag-asa. Batid ng lahat na ang pag-akyat sa bundok ay hindi madali. Maraming balakid ang kailangang suungin ng sino mang aakyat dito, gaya ng matarik, lubak-lubak at hindi patag na daan. At iba pang mga pagsubok at hadlang na maaaring magdala sa taong sumuko na lamang at wag nang magpatuloy. Ngunit sa pag-aakyat sa bundok ni Jesus, kasama ang kanyang mga kaibigan at tagasunod, ipinakikita niya na hindi siya ang Mesiyas gaya ng inaasahan ng Israel. Siya ang Mesiyas na kailangang magdusa at mamatay at kinalaunay muling mabubuhay. Sa kabilang dako, ipinakikita rin niya na hindi maaaring maging iba ang mga alagad sa kanilang guro. Tulad niya, kailangan tanggapin ng mga alagad ang krus habang sumusunod sa kanya. Ang buhay ay maihahalin tulad din natin sa pag-akyat sa bundok. Mahirap at punong-puno ng mapanghamong mga hadlang at pagsubok. Sa pagtahak sa bundok ng buhay, maaaring dalawin tayo ng panghihina ng katawan at kalooban, pagkapagal at pagnanais na sumuko sa mga laban ng buhay. Ngunit ang kaningningan ni Jesus na ipinamalas niya sa bundok, sa harap ng kanyang mga alagad, ang nagbibigay katiyakan sa kanyang mga alagad ng may liwanag matapos ang dilim. May bahaghari matapos ang bawat unos, at may pag-asang kailangan tanawin matapos ang paghihirap at pagsubok. Ang katesismo ng simbahan ay nagtuturo sa atin. Para sa Kristiyano, ang pagsampalataya sa Diyos
ay kaisa ng pagsampalataya sa kanyang sinugo, ang mahal niyang anak na lubos niyang kinalulugdan. Winika ng Diyos sa atin na siya'y pakinggan natin. Ang mismong Panginoon ay nagsasabi sa kanyang mga alagad, "Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya kayo sa akin." Sa turo na ito ng simbahan, inaanyayahan tayong patuloy na manalig sa Diyos anuman ang mangyari. Huwag nating kalimutang kapiling natin si Jesus, ang ating kalakbay ng buhay, na siyang mag-aakay sa atin at magbibigay pag-asa sa atin sa lahat ng hamong kinahaharap natin sa buhay. Umasa lamang tayo sa kanyang dakilang pangako na tayo'y sasamahan niya at ang kanyang kaningningan ang siyang papawi sa lahat ng ating pagkapagal sa buhay at aakay sa atin sa tagumpay hanggang sa katapusan. Sa ating kasalukuyang buhay, paano natin mababanaagan ang pag-asa ng kaningningan ni Jesus? Una, sa pagtutuon natin sa mga bagay na positibo at makapagbibigay sa atin ng kapayapaan ng isip at kalooban. Alalahanin nating napagtagumpayan na ni Jesus ang hirap at sakit sapagkat nananatili siyang nagtitiwala sa pagmamahal ng Ama. Ikalawa, humanap ng mga taong makapagbibigay sa atin ng pag-asa at sigla para magpatuloy sa buhay. Mayroon at mayroong ipadadala ang Diyos na tao na siyang gagabay at aakay sa atin upang maging maayos ang lahat. At ikatlo, ugaliing bilangin ng mga karanasan at pagkakataon sa iyong buhay na sinamahan at inakay ka ng Panginoon. Ang mga karanasang ito ang magbibigay sigla at katiyakan sa atin na si Jesus ang ating kalakbay ng buhay.